Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa lahat na nakikinig sa iyo. Magtatago po ako sa pangalang Canon. 2001 na uli lang lubos na ako sa aking mga magulang pagkatapos pumanaw ng nanay ko. Ang tatay ko namatay siya noong high school pa lang ako. Solong anak ako, Tito Makoy, kaya nagpasya na akong umuwi ng tuluyan sa probinsya para magnegosyo at ipagpatuloy ang negosyong tindahan na naiwan sa akin ng aking mga magulang. Sa aking pag-uwi, dinalaw ko sa kulungan ng aking kababata at childhood sweetheart ko rin, Tito Makoy, kung maituturing. Siya si Pepe. Alam niyo po, tinuturing kong childhood sweethearts kaming dalawa kahit pareho kami lalaki kasi mga bata pa kami nang matuto kaming mag-aliw sa aming mga sarili sa pribadong oras. Nagtuloy-tuloy na yun, Tito Makoy, noong high school kami at nagtapos lang ang aming ugnayan noong mag-asawa na si Pepe. Ako naman, lumuwas na ng Manila. Nakakulong si Pepe dahil sa kaso ng droga, nahulihan siya. Sa lalim ng aming relasyon noon, marapat lamang na dalawin ko ito sa kulungan. Yakapang mahigpit ang naganap sa aming dalawa sa aking pagdalaw. Nanatili akong maghapon sa kulungan para sulitin naman ang matagal na panahong hindi namin pagkikita. Dito sa kulungan, merong matalik na kaibigan si Pepe. Kasama niya sa selda si Argon. Ipinakilala niya kami sa isa't isa at sa tingin ko nga talagang malapit na magkaibigan ang dalawa. Sa pagdalaw kong iyon kay Pepe, nangako ako sa kanya na linggo-linggo ko siyang dadalawin. Yun nga, Tito Makoy, linggo-linggo, wala akong palya sa aking pagdalaw sa kanya. Pero isang araw ng linggo nang dumalaw ako, naroon pa lang ako sa gate, nakita ko na si Argon na nakatayo. Nang makita niya ako, kumaway ito sa akin at hinintay na niya akong makapasok. Naku, Canon, wala dito si Pepe. Alam mo ba, isinugod siya kagabi sa ospital. Yan ang pagbabalita sa akin ni Argon. Ha? Bakit? Anong nangyari? Yan ang tanong ko na nababahala ako, Tito Makoy. Pero ayon kay Argon, ayon daw sa mga doktor, hindi naman gaanong seryoso ang kondisyon ni Pepe. Baka bukas nga ma-discharge na ito. Nung araw na iyon, si Argon ang nag-asikaso sa akin sa loob ng kulungan. At dahil nga medyo natutuwa rin akong kausap siya, hindi kaagad ako nakaalis. Pero nung umalis ako, iniwan ko sa kanya ang aking mga daladalang pinamiling pagkain na hindi masisira, kasama na ang sigarilyo para kay Pepe. Binigyan ko rin ng sigarilyo itong si Argon at yung adobo na aking niluto, ibinigay ko kay Argon. Sinabi ko sa kanyang kainin na niya ito kasi baka masira. Malapit na palang ibaba ang desisyon sa kaso ni Pepe. Nangangamba si Pepe na baka guilty ang hatol sa kanya. Pero pinaghahandaan niya rin ito at parang anticipated na niya na guilty ang magiging hatol. Iyon nga, Tito Makoy, nahatulan siya ng guilty. Inilipat na si Pepe sa Muntinlupa para doon na ipagpatuloy ang paninilbihan sa kanyang sentensya. At sa pagkakalipat na iyon ni Pepe sa Muntinlupa, wala na rin akong kaibigang dadalawin sa district jail. Hindi na ako dumadalaw linggo-linggo. Buwan na, Tito Makoy, ang nakalipas, talagang hindi na ako bumalik pa sa kulungan. Kahit pa, Tito Makoy, naaalala ko yung sinabi sa akin ni Argon na sana raw kung dumating ang oras at araw na makalaya man o kaya masentensyahan si Pepe ng guilty, kung wala na si Pepe sa kulungan, dalawin ko pa rin siya. Iyan ang kanyang pakiusap sa akin noon. Baliwala ito sa akin, Tito Makoy, kasi bakit naman ako dadalaw sa kanya? Hindi naman siya ang kaibigan ko, hindi ko siya kaano-ano, kaya hindi na ako bumabalik pa sa district jail. Subalit, Tito Makoy,
Isang gabi nanonood ako sa telebisyon ng isang featured story tungkol sa mga kwento ng mga nakakulong na walang dumadalaw. Yung tuluyan na yatang kinalimutan ng mga kaanak, ang iba naman ang mga kamag-anak ay nasa malayong lugar, mahirap, walang pamasahe kaya hindi sila madalaw sa kulungan. Sa episode na iyon, Tito Makoy, kitang-kita ko ang kalungkutan ng mga bilanggo. Alam nyo po, kahit pa sabihin nating mga kriminal ang mga ito, pero hindi natin maipagkakailang naantig pa rin tayo sa kanilang kwento. Dahil dito, Tito Makoy, bigla kong naisip si Argon. Wala siyang kamag-anak na dumadalaw noong mga panahong dumadalaw ako kay Pepe. Medyo nagkakaroon lang ng liwanag ang kanyang oras pag naghaharap-harap kaming tatlo kasi ang aking pagdalaw kay Pepe ay para na ring pagdalaw sa kanya. Alam ko, Tito Makoy, iyon ang pakiramdam niya noon. Dahil nga sa aking nakita at parang bigla akong nakaramdam ng awa, napilitan akong muling dumalaw kay Argon sa kulungan. Alam niyo po, Tito Makoy, nakita ko ang epekto kay Argon ng aking pagdalaw. Hindi maipinta ang mga ngiti sa kanyang mukha nang makita ako. Yumakap pa ito sa akin ng mahigpit na mahigpit. Kanon, akala ko di ka nadadalaw kasi wala na rin si Pepe. Kaya salamat talaga. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa pagdalaw mong ito. Yan ang pahayag sa akin ni Argon pagkatapos niyang yumakap sa akin. Hindi, naging busy lang talaga ako sa aking negosyo. Bakit naman kita hindi dadalawin? Kaibigan kita. Yan ang pagpapatuloy ko, Tito Makoy. Alam mo, Kanon, iniisip kong hindi ka nadadalaw kasi bagamat sinabi ko sa iyo noon na sana dumalaw ka sa akin kahit wala na si Pepe, pero sa ibang banda, alam mo na sino ba naman ang maniniwala sa mga kriminal. Alam mo, dito sa loob ng kulungan, kung tatanungin mo isa-isa ang mga nakakulong rito, walang magsasabing guilty sila. Lahat sila walang kasalanan, lahat nagsisinungaling. Kaya naman paano ka maniniwala sa isang kriminal na kagaya ko? Grabe ka naman, Argon. Hindi ka naman kriminal. Saka ipalagay pa nating kriminal ka, alam mo ba na ang lahat na tao ay nagkakamali? Ang mga nagkakamali ay nagbabago. Kaya hindi ganyan kababa ang tingin ko sa'yo. Huwag kang magdrama dyan. Ang drama naman ito, hindi bagay sa'yo yan, Chong. Ito ang biro ko sa kanya kasi mukhang nagiging seryoso si Argon sa aming usapan, Tito Makoy. Dito ko nalaman na frustrated homicide pala ang kanyang kaso. Pinsan niya, kamag-anak niya rin ang kanyang kalaban. Naikwento sa akin ni Argon lahat-lahat ang tungkol sa kanyang kaso at sa kanyang buhay. Away pala sa lupa ang pinagmulan ng gulo. Pilit kinakamkam ng kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang ina ang lupa na para sa kanila. Hanggang isang araw inabangan siya ng kanyang pinsan. Plano siyang patayin ito. Pero nakailag siya sa taga ng itak. Buti na lang meron din siyang dalang patalim noon, kaya naunahan niya ang kanyang pinsan na nasaksak. Hindi naman ito namatay at wala naman talagang plano si Argon na patayin ang kanyang pinsan. Ang nangyari, Tito Makoy, talagang dumipinsya lang siya. At sa kanilang pagbubuno, dahil sa sobrang galit ni Argon, pinutol niya ang isang kamay ng kanyang pinsan. Dahil doon, frustrated homicide ang kasong isinampa sa kanya sa kabila ng siya ang inabangan ng kanyang pinsan. Nangyari ang ganitong sitwasyon, Tito Makoy, kasi nga wala silang pera, wala silang kakayahang kumuha ng magaling na abogado. Nalaman ko na mahigit na palang 10 taong nakakulong itong si Argon pero wala pa ring linaw sa kanyang kaso. Nang mangyari ang kaguluhan, malapit na pala siyang ikasal noon at sa kanyang pagkakakulong sa mahabang panahon, nag-asawa na rin ng iba ang kanyang nobya. Yan, Tito Makoy, ang malungkot na kwento ng buhay ni Argon.
Dahil nga sa nakita kong kakaibang epekto ng aking pagdalaw sa kanya, sinikap ko na talagang linggo-linggong dalawin siya. Minsan may pagkakataong hindi ako gaanong nagtatagal, basta kinakailangan ko lang na dalawin siya. Malaking bagay na kung 2 oras lang akong manatili sa pagdalaw ko sa kanya. Alam nyo Tito Makoy, si Argon kasi buhat sa isang liblib na lugar. Noong panahon na iyon, wala pang daan papunta sa kanila, bagamat hindi ito isla. Tanging sa dagat sila dumaraan, pakarating sa kahangganan ng sasakyan. Sumasakay na sila ng bangka pauwi sa kanilang lugar. Sa patuloy na pagdalaw-dalaw ko kay Argon, dumating nga ang panahon na napapansin ko Tito Makoy, para yatang pareho kami nahuhulog na ang loob sa bawat isa. Sa panig ko Tito Makoy, alam kong pag-ibig na ang sumisibol sa akin, kaya hindi ko na magawang talikuran itong si Argon. Isang araw nga ng aking pagbisita, pinapalabas na lahat ng mga dalaw kasi hapon na, kinakailangan nang magbilang at ipasok muli ang mga bilanggo sa selda. Hindi ko alam Tito Makoy kung paano nakatsyempo itong si Argon. Kasi Tito Makoy, isang mabilisang halik sa labi ko ang kanyang ibinigay. Hindi ko alam Tito Makoy kung may nakapansin sa amin kasi nasa labas kami at maraming taong dumaraan, nagmamadaling makalabas sa compound ng district jail. Pero Tito Makoy, kinilig ako sa kanyang ginawa. Umuwi ako na may ngiti sa aking mga labi. Yun na rin ang umpisa na hindi na nag-aalangan sa akin si Argon. Palagi na siyang humahawak-hawak sa kamay ko tuwing nakaupo kami sa isang sulok sa may upuang semento. Ito'y sa ilalim ng punong kahoy, hindi ito tago Tito Makoy. Dito kami kumakain ng pananghaliang dala ko. Alam niyo po siguro kung may lugar na tago sa loob ng district jail, baka kung ano ng milagro ang nagawa namin ni Argon. Subalit sa paborito naming pwestong ito, minsan minamasahe niya ako na nakadapa sa sementong bangko. Wala namang mali siya ito Tito Makoy kasi ang lugar ay hindi tago, maraming nakakakita sa amin. Sa aming samahan, walang nagsasalita tungkol sa estado ng aming ugnayan. Pinalagay na namin ang aming mga sarili bilang ganap na may ugnayan talaga at nagmamahalan. Kay bilis ng panahon Tito Makoy, ilang taon na rin pala ang lumipas na ganito ang buhay ko. Negosyo, inaasikaso ang tindahan, tapos tuwing linggo, dadalaw kay Argon. Araw ng linggo muli, pagdalaw ko sa kanya, meron akong nadatna na kausap ni Argon, isang matandang babae at isang babae na kasing edad namin. Nanay niya pala ito at kapatid. Dumalaw ang mga ito para ibalita sa kanya na namatay na ang pinsan ni Argon na nakaaway niya, yung tatagain sana siya. Maging ang kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang nanay, namatay na rin sa sakit. Pero yung pinsan ni Argon na nagtangka sa kanyang buhay ay namatay pala dahil sa kaguluhang kinasangkutan nito. Masayang balita ito para sa amin Tito Makoy. Wala na ang mga nagsampa ng kaso laban kay Argon. Pero ang mga testigo ni Argon at mga ebidensya, malakas at intak lahat ito. Sa araw na iyon, ipinakilala ako ni Argon sa kanyang ina at kapatid. At dahil nga Tito Makoy, ang biyahe pa uwi sa kanila ay limitado, kinakailangan din nilang umalis kaagad para abutan ang huling biyahe ng bangka pauwi sa kanila. Pero ako na ang pumigil sa kanila para magkaroon rin sila ng mahaba-habang oras na pagkikwentuhan. Kaya nanatili ang kanyang nanay at kapatid buong maghapon sa kulungan. Sa bahay ko na sila pinatuloy, doon na rin nagpalipas ng gabi at kinabukasan na lang ang mga ito umuwi. Sa bagal ng justice system sa atin, ilang taon pa rin ang binilang ni Argon bago ito nakalaya sa kulungan. Ang kanyang paglaya ay bunsod ng pagkamatay ng mga nagsampa sa kanya ng kaso.
Hindi na naituloy pa ang pagdinig. Bagamat sa panig ni Argon, malaki ang kanilang paniniwala na mapapawalang sala siya kasi matitibay ang ebidensya at maging ang mga testigo ay buong buo. Kaya kinalaunan, napalaya rin itong si Argon. Nung araw ng kanyang paglaya, hindi nakarating ang magulang at kapatid ni Argon para sunduin siya. Inaasahan na namin ito kasi nga hindi alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang paglaya. Ito'y dahil nga sa layo ng kanilang lugar at sa hirap ng biyahe. Ako ang sumundo kay Argon, umupa lang ako ng taxi. Hindi muna kami dumiretso sa bahay. Dinala ko siya sa SM para kumain kami sa isang fine dining bilang pagdiriwang ng kanyang paglaya. Habang tumatakbo ang sasakyan, hindi bumibitiw sa pagkakahawak ng kamay ko itong si Argon. Nanlalamig na masyado ang kanyang mga kamay. Naiintindihan ko Tito Makoy kung ano ang kanyang nararamdaman. At pagdating namin sa SM, lalong parang bigla akong sinakal nang makita ko si Argon tumitingin-tingin sa kapaligiran. Sa palagay ko Tito Makoy, pilit niyang inaabsorb ang maraming pagbabago sa kapaligiran. Ang pagkakaiba ng lungsod sa nakaraang mahigit 20 taon na ipinamalagi niya sa loob ng kulungan. Iyon din ang tagal ng panahon na ipinagkait sa kanya ang mga napakahalagang oras para sa kanyang buhay. Nung makulong si Argon, wala pa kasing SM dito sa aming lungsod. Pero ngayon, narito na ang mga malalaking malls sa Pilipinas. May mga branches na sa aming lugar. Alam mo Tito Makoy, sa bagal kasi ng justice system sa atin, kung tutuusin nga ang parusa para sa frustrated homicide, sa pagkakaalam ko, ipataw man sa convicted criminal ang reclusion temporal, ang maximum years ng imprisonment ay 17 years lang. Sa kaso ni Argon, kahit na siya ang biktima kung tutuusin, kasi nga dumipinsa lang siya, inabot pa ng mahigit 20 taon ang kanyang pagkakakulong na hindi pa rin nadesisyonan ang kaso. Dahil sa nakikita kong ito kay Argon, talagang nalunod ako sa awa. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang reaksyon na walang tigil sa pagtingin sa kapaligiran, pero hindi ito nagsasalita. Subalit Tito Makoy, narito nga ako para palakasin ko ang loob ni Argon. Bigyan siya ng pag-asa, kaya dali-dali ko na siyang inaya papasok sa SM. Kumain kami sa isang fine dining. Nang makauwi kami sa bahay, matapos naming maligo pareho ni Argon, itinuloy namin ang pagdiriwang. Subalit bagaman Tito Makoy, pinagsasaluhan namin ang pinalamig kong mga beer sa loob ng ref. Tinitingnan ko si Argon, hindi pa rin ito umiimik, pero umiinom. Nakayukong palagi, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig ng bahay. Pakiramdam ko Tito Makoy, dala ito ng trauma na kanyang naranasan. Pati na ang panghihinayang sa mga panahong nasayang sa kanyang buhay. Kasama na rin siguro ang iniisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya at kung ano ang naghihintay sa kanya sa darating na araw. Dahil sa aking mga nakikita, tinabihan ko na siya sa upuan. Naku Argon, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ngayon, itong panibagong araw na ating haharapin. Yung haharapin mo, yung nakaraan na yun. Hindi na yun maibabalik. At saka nandito nga tayo para magdiwang tayo. Kasi malaya ka na. Yan ang wika at pagpapalakas ko ng loob kay Argon. Tito Makoy, magkahalong pananabik at awa ang aking nararamdaman nang tingnan ko si Argon. Hindi na ako nag-atubili. Hinalikan ko siya sa kanyang labi. Sabay sinabi ko sa kanya, Argon, narito ako, narito tayong dalawa. Dalawa tayong haharap sa mga araw. Salamat Kanon. Salamat talaga kasi nandyan ka. Yan ang
wika niya sa akin. Dahil dito Tito Makoy, muli ko siyang hinalikan sa labi. At sa halik kong iyon parang bigla siyang nabuhayan ng dugo. O kaya sa tingin ko, gusto niya lang ipakita sa akin na okay siya, wala akong dapat na ipag-alala. Niyapos niya ako Tito Makoy at humahalik sa akin ng madiin na madiin. Hindi na namin tinapos ang aming inumang ginagawa. Pumasok na kami sa kwarto. Ngayon literal na unang gabi namin, unang beses kaming gagawa ng pribadong bagay. Hindi ko na pinayagang umuwi pa sa kanilang lugar si Argon dahil nga delikado. Kahit pa namatay na ang mag-amang, may masamang plano sa kanya noon, pero mahirap pa rin kasi hindi natin alam ang nasa isip ng mga kaanak noong nakaaway ni Argon. Nagsama na kaming tuluyan na parang mag-asawa dito sa aking bahay. Katulong ko siya sa pag-aasikaso ng negosyo. Kinalaunan nga Tito Makoy, kasama rin naming tumira sa aking bahay ang kanyang nanay. Minsan kasi Tito Makoy nagawi ito sa lungsod, nagpa-check up sa kanyang kalusugan. At noon ko nakita na wari ko'y gusto ng nanay ni Argon na manirahan dito sa lungsod, kaya ako na mismo ang nagsabi sa kanyang samahan na lang kaming dalawa. Malaking tulong din sa akin ang pagtira sa bahay ng nanay ni Argon. Parang siya na rin talaga ang ina naming dalawa. Alam na alam niya ang aming ugnayan ng kanyang anak kasi iisa nga ang aming higaan gabi-gabi. Hindi rin namin itinago sa kanya ang aming relasyon, Tito Makoy. At dahil Tito Makoy, natutuwa ako sa kanyang pag-aasikaso sa aming dalawa ni Argon, binibigyan ko rin siya ng parang sahod ng isang katulong. Noong una ayaw niyang tanggapin pero ipinaliwanag ko sa kanya na hindi naman iyon sahod. Ang ibinibigay ko sa kanya ay pasasalamat sa pag-aasikaso niya sa aming dalawa, saka kailangan niya rin iyan kung ano ang gusto niyang bilhin, lalong-lalo na kung may kinakailangan siyang bilhin na gamot. Dahil nga Tito Makoy, sa pareho kami tumatanda na ni Argon, magsi-50 na, talagang pinanindigan na namin ang pagsasama namin at ang aming pagmamahalan. Mahal namin ang bawat isa. Ayon kay Argon Tito Makoy, maswerte raw siya at nagkatagpo kaming dalawa. Malaki raw ang naitulong ko sa kanya. Hindi siya nangapa sa dilim sa umpisa ng kanyang buhay mula noong lumaya siya. Meron kaagad siyang tahanan at meron siyang inuwian. Pero ang totoo niyan Tito Makoy, ako yata ang mas maswerte kasi natagpuan ko siya, natagpuan ko ang mahal ko na nagmamahal din sa akin ng ganap. Sa ngayon nga Tito Makoy, masaya kaming nagsasama kasama ang kanyang ina, pero alam mo na po sa atin naman, yung mga parinig at mga naririnig natin mula sa mga tao, hindi talaga naiiwasan yan. Maging sa mga kaibigan namin mismo at kakilala, kapitbahay, palaging nariyan ang parinig. Minsan, dinadaan sa pabero pero insulto ang sinasabi. Kaya lang Tito Makoy, kahit pa anong sabihin nila, wala kaming pakialam sa kanila. Hindi naman sila ang bumubuhay sa amin at hindi na sa kanila ang kaligayahan namin ni Argon. Sa aming dalawa ang aming kaligayahan. Sa ngayon, pinaplano rin namin na dalawin sa monte si Pepe para kahit papaano makita rin namin ang aming kaibigan. Ito'y para hindi rin isipin ni Pepe na tuluyan ko na siyang kinalimutan, tuluyan na naming tinalikuran ni Argon. Pero Tito Makoy, hindi pa namin alam kung kailan namin magagawa iyon. Basta sinisiguro kong dadalawin talaga namin si Pepe. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana magustuhan mo at mapili, at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Canon. Maraming salamat Canon sa pagbabahagi mo ng iyong kwento.
Sadya nga talagang ganoon ang dalawang taong tinadhana, nagtatagpo sa pinaka-imposibleng lugar, yung mga hindi natin inaasahan. Hindi mo inaakalang sa pagdalaw mong iyon kay Pepe, magtatagpo ang inyong landas. At tama ka rin dito sa sinabi mo na wala kayong pakialam sa mga sinasabi ng iba. Talagang hindi nyo dapat pakialaman yon. Hindi nila buhay ang buhay nyong dalawa. Hindi sila ang inyong kaligayahan at hindi sila ang nagpapasaya sa inyo. Hindi niyo sila inaatraso, kaya bayaan nyo lang yan. Kung ano ang naririnig mo, magsasawa rin ang mga yan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.